This is another packet that I'm filing today. Petitions to remove conditions. So, ito yung table. Hi everyone. So, update for my USCIS status. Nakatanggap na ako ng aming mail. Yan. Dalawa. Tag-isa kami ni Heart. Para sa mga nagpa-file ng DIY like me, matinding research din ang ginawa ko. Kaya I decided na lagyan ng label itong yellow envelope ko para agad na mapansin ng mag-handle ng aming file. And then ito namang ni-research ko sa USCIS website na calculator kung kailan ka dapat mag-file ng iyong ROC. Dahil hindi raw nila i-credit, hindi madi-decline ka if advance kang mag-submit. So, kailangan dobleng research mo rin since DIY ka. Pero kung kaya ko na walang lawyer, kaya mo rin yan, sis. So, just more patience talaga at more research ang gawin mo. So, ito yung pasok ko na siya. So, ganito yung pagpasok ko. Talaga siya ma-close. So, ito naman is yung label niya na plain lang. So, kayo na bahala paano nyo i-arrange yan. Basta, yun na siya. Ang gamitin yung pang sign is black na pen. Hindi nila ina-allowed ang blue na pen. So, always use black na pen. Pasok na natin. At tayo ay napadala na natin ito. So, ganito lang siya. Hindi ko siya i-close para hindi maruin yung maka-close naman siya pero maka-fold kasi. Tapos, gaganyan na lang natin. Gaganyan ko lang siya together. Salagyan ko siya ng rubber band. So, it's ready to go now. Pasensya na mga kalat yung aking table. A few minutes later. Hello everyone. So, this is another packet that I'm filing today. This is removal of conditions. Petitions to remove conditions. So, ito yung letter na natanggap ko. Tagalog version natin. Ito yung natanggap kong letter sa amin dalawa ng anak ko. At mayroong 90 days na pipilapan. So, buksan natin ang form. Ito yung instruction letter na kailangan anong steps ang gagawin to file Form I-751 for removal of conditions. So, ayun. And then, gumawa na ako dito ng ganito yung pagkagawa ko sa Form 751. Ito yung folder. Nilagyan ko siya ng label para alam nila yung nakalagay dito. So, ito yung naka-indicate dito na form. Tapos, meron ding ibang label dito. So, naka-organize siya. I don't know, ginaya ko lang kasi yung video na OC daw siya. So, para rin makita agad pagdating sa USCIS, yung mag-handle ng aking file, naka-file na siya. At alam niya na kung ano yung laman nito. So, sa first page is nakalagay yung Form G1450 kasi ginamit namin is credit card. So, andito yung instruction kung paano nyo to fill up, paano nyo ito gagamitin. So, since ang ginamit namin is credit card, ito yung form ginamit ko, dalawa, isa kami ni Heart. So, ayan, dalawa. Nakalagay dito, Form G1450 para sa akin, and isa naman sa child. And then, next naman is, ang nakalagay,
next ko na naka-organize is yung cover letter. I-share ko sa inyo kung paano ko ginawa itong cover letter ko. Pero ngayon, papakita ko lang kung paano ko siya in-arrange. Kasi ma-mail na namin ito today. So, ayan, ito yung cover letter, G14, form G14, 55, tapos yung form na I-751, tapos yung husband letter, wife letter, and child letter para sa USCIS, and then yung mga initial evidence like back and front na driver's license ng husband, ng spouse, ng anak, at ng iba pang mga valid cards. Makikita ng ng USCIS na nag-submit kayo at proof yun na kayo talaga ay living together. So yan, yung color pink is kay heart, yung green naman is sa mga papers na kailangan, and then ito namang blue yung sa akin. So ayan, kasali na dito yung mga tax. So sa next na video, ang paano ko ginawa yung cover letter para ma-arrange niyo ng ganito. So nakadepende na yan sa inyo, ano yung inyong isasubmit, kung isasubmit nyo ba lahat or hindi. Pero sa akin kasi ganito yung ginawa ko. So dito naman sa kabila is ganito rin, nakalabel din siya, pero iba ang nakalagay na label. And nakalagay dito is evidence of a bona fide relationship. So yung ano yung expected nila na nandito. But anyway, dito meron din akong nilagay na label here para mas madali nilang makita kung anong pages ang pinaglalagay ko dito. So yung una kong nilagay, at nilagyan ko ng clip na malaki kasi para hindi siya masisira. I mean yung magka-crumple or mag-disarrange. So dito affidavit of letter ng aking mother-in-law, affidavit letter ng aking brother-in-law, original affidavit letter ng from family and friends, yan. So affidavit letter, tapos letter from friends, photographs, screenshots ng Facebook post, screenshot ng text from galing sa aking mother-in-law, mga photos, and Facebook post, at saka screenshot ng any social media that you have. Ayun. Pwedeng YouTube, Facebook, Instagram, lahat na, sabihin nyo na. So ito yung nandito na kasi masyado nang makapal. Ito na nga, makapal na nga siya. Kaya, ang dami nito. Pero, hinati ko na lang siya dito para hindi siya gaanong bulky at masyado tingnan. So, ito, yung mga photos, kaya nakalagay dito is sa label ng kanyang folder, ng yellow packet folder, envelope, is Form I-751, petition to remove conditions on residence, then evidence of our bona fide relationships. Even some of it na nandito, kasi continue siya eh. Andito yung sa last na evidence of our bona fide relationship. So, the rest is in here kasi sobrang dami. Para hindi, So, ayan. Kayo na po bahala kung may natutunan kayo dito sa ating share information, share na na video. I hope na it will help you. So, ganito lang guys. Ginaya ko lang ito sa mga iba pang nag-file din. So, that's it. So, yan. Ganyan lang yung naka-label yan. Proof of our address, marital residence letter. So, pati yung mga nagsasend sa amin ng letter, print ko na rin. Yes, nilagyan ko ng story, galing sa mother-in-law ko, sa sister-in-law ko, and everybody. So, yun lang guys. Next video ko is kung paano ko ginawa ang aking cover letter. That's it guys. Thank you for watching. Bye for now. Ang bilis ni God to move everything. So, we have a notification from USCIS na natanggap nila ang pinadala nating ROC. And good luck to you guys. Kung nakaya ko, kaya mo rin. And God bless to us.